real ang extraordinary, unordinary demonic attack. Sila si Father Chad Referger, Father Gabriel Amort, kilalang mga exorcist. Thousands of solemn exorcism ang isinagawa nila. Si Father Amort, 70,000, more than, na solemn exorcism. Sila ang mga exorcist na nakausap ang iba't ibang hierarchy ng demonyo during sa solemn exorcism. At idokumento nila kung ano mang kanilang natutunan at kanilang narinig mula mismo sa demonyo, sa mga demonyo, sa loob ng katawan ng tao. Sila ang nagbabala. Nagbabala sila sa atin kaugnay sa relasyon, sa ating mga kasalanan, at sa mga espiritu ng demonyo. At kung tatapusin ninyo mga kapatid, sa mga nagsubaybay ngayon, ang pagtalakay natin na ito kaugnay sa spiritual warfare, talagang magbabago talaga ang inyong pananaw kaugnay sa spiritual warfare. Dahil ayon nito mga dalubhasang exorcist, tandaan natin, sa bawat kasalanan natin, hindi lang ito mga kapatid, paglabag sa patakaran ng Diyos. Tandaan natin ito. Sa bawat kasalanan, hindi lang ito paglabag sa patakaran ng Diyos, kundi ito ay isang pagbukas sa pintuan ng buhay ng tao. At meron talagang papasok nito. Ang demonyo ay tunay at aktibong kalaban sa ating buhay. Si Father Chad Referger at si Father Gabriel Amort, sila ay naglaan ng mga panahon sa pag-aaral tungkol dito. Hinarap nila ang mga demonyo. Kinausap nila ang mga demonyo sa pamagitan ng katawan ng tao. Sila mismo ang mga saksi kung ano ang mga nangyayari sa kaluluwa na naging infested sa demonic influence. Ang demonyo ay hindi basta-basta makapag-atake sa buhay ng tao. Hindi sila mapipilitang makapasok sa ating buhay na walang pahintulot. Ngunit, kung tayo'y magkasala mga kapatid, binigyan natin sila ng pagkakataon sa ating buhay. Sa panahon na tayo'y magkasala, binigyan natin sila ng susi sa ating buhay. At bawat pagkasala ay ganon din kadaming susi sa buhay ang ibinigay natin sa demonyo. At sa daming susi na naibigay mo sa kanila, ganon din ang kalakas ng mga demonyo sa inyong buhay. Hindi ito tungkol sa guilt ng kasalanan, kundi ito'y tungkol sa tinatawag na spiritual na digmaan. Ayon sa mga dalubhasang exorcist, ang mga demonyo ay kumikilos kahit hindi ka maniniwala sa kanila. Maniniwala ka man o hindi, hindi ka exempted sa digmaang espiritual. At maraming kaluluwa na ang nagiba dahil sa hindi nila paniniwala sa digmaang espiritual na meron talaga tayong kalaban. Lahat ng mga exorcist, hindi itinago itong usapang espiritual, itong digmaan na ito. Ngunit ginawa nila itong misyon para ma-educate ang mga tao sa tunay na digmaang espiritual. Ang mga kilalang exorcist na sila si Father Chad Referger, Father Gabriel Amort, Father Jose Francisco Sequia, Father Winston Cabading Order of Preacher, Father Jojo Zerodo, Father Nonet Ligaspi at iba pang mga exorcist ay nag-warning sa atin mga kapatid. Ang warning nila,
na ang kasalanan ay ang pangunahing pintuan ng mga demonyo sa ating buhay. Ito ang paalala ng mga exorcist. Demons are very legalistic. May sinusunod silang patakaran. Ang pinakamalaking patakaran na sinusunod nila ay nangangailangan sila ng bukas na pintuan. Nangangailangan sila ng pahintulot sa kanilang pagpasok sa katawan ng tao sa pamamagitan ng ating mga kasalanan. Pintuan sa pamamagitan ng ating kasalanan. Ang mga demonyo ay may limitasyon sa kanilang kapangyarihan, mga kapatid. Maari silang labanan, maari silang palayasin. Pero ito'y dapat nating maunawaan kung paano at sa paanong paraan sila makapasok sa bukas na pintuan. At ano ba ang paalala nito ni San Juan sa bawat kasalanan? Sabi niya, ang nagpatuloy sa pagpakasala ay kampon ng diablo, sapagkat sa simula pa'y nagkasala na ang diablo, kaya't naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng diablo. See? Malinaw, mga kapatid, na sino man sa atin ang nagkasala, yun ay magiging anak na ng diablo. Sa anong paraan mapakain natin ang demonyo sa ating kasalanan? Ano po ba ang ibig sabihin nitong pinakain ang demonyo sa ating kasalanan? Ayon kay Father Gabriel Amort, na isang exorcist sa Roma, at Father Chad Referger, hindi ito literal na pinakain, kundi ito'y isang transaksyon. Kung makagawa tayo ng kasalanan, lalo na sa mortal na kasalanan o mortal sin, tayo'y lumikha ng tinatawag na espiritual na sugat. Ito'y sugat na ito, mga kapatid, ay tulad ng pagbiak sa ating spiritual armor. Pinalakas natin ang ating koneksyon sa demonyo at sa preternatural world. Ang mga demonyo ay ma-attract talaga sa ganitong mga spiritual na sugat, tulad sa mga predators na ma-attract sa dugo sa tubig. Ang mga langaw ay ma-attract sa baho ng patay. Ayon kay Father Chad Referger, bawat kaluluwa ay may spiritual defense. At ito ang grasya ng Diyos at ang presensya ng banal na espiritu sa ating kaluluwa. At ang proteksyon na ito, bawat isa sa ating buhay, mga kapatid, pwedeng mawala sa panahon na tayo'y pipili ng kasalanan. Kung tayo'y magkasala, ating itinapon ang proteksyong espiritual na ito. Lumalakas at lumabas tayo, mga kapatid, sa tinatawag na spiritual na protection. At sa panahong iyon ay nanganganib ang ating kaluluwa dahil pinapahina natin ang ating kaluluwa sa away na spiritual. Tandaan natin ito na ang demonyo ay hindi nakaupo lamang. Hindi naghihintay lamang. Sila ay nagmamasid at naghanap ng oportunidad para dumaan sa ating buhay. Sila'y nanood. Ikaw ay pinag-aralan nila. Ikaw at ako, tayong lahat pinag-aralan nila. Alam nila ang ating mga kahinaan. Alam nila ang ating mga ginawa araw-araw. Sa oras na tayo'y magkasala, kikilos agad sila sa bukas na pintuan ng ating buhay at magsimula sila sa pag-establish ng tinatawag na foothold sa buhay ng tao.
Itong foothold na ito ang maaring magsimula sa maliit lamang. Paulit-ulit na tentasyon, malaswa na pag-iisip, na alam mo namang ito'y mali, pero baka nagustuhan sa mga nag-iisip ng malaswa. At ayon kay Father Chad Refferger, ang demonyo ay makapasok, may ability siyang makapasok ng imagination sa ating isipan. Maaari nilang impluwensyahan ang ating emosyon at kadalasan makaisip ka na ito'y galing lang sa iyong sarili. At kung higit mo itong buksan at pahintulutan sila na makapasok, sila'y magiging malakas diyan sa buhay ng bawat isa. Ayon sa mga exorcist, ang demonyo ay nagsimula sa tentasyon. Sundan ito sa opresyon. Ang opresyon, kung makaramdam ka na parang dapa ka na at nahihirapan ka na sa mga pangyayari sa buhay na ito. Yung iba ay halos na magpapakamatay. Nakaranas ka ng parang may nanood sa iyo. May siyadong dumadaan. At biglang takot na hindi mo alam kung bakit. Palaging galit. At kung itong opresyon na ito ay hindi mo mapaglabanan, ito ay magiging demonic obsession. Ito ang panahon na ang demonic influence sa buhay mo ay palaging maramdaman. Kontrol ng demonyo ang iyong pag-iisip, ang iyong gusto, ang iyong ugali, at paulit-ulit na lang na magawa ng kasalanan at wala kayong kakayahan na paglabanan itong kasalanang paulit-ulit na lamang. Ang extreme cases ay ang demonic possession. Ang demonyo na ang magkontrol sa katawan. Ang posisyon ay tunay mga kapatid, ngunit milyon sa mga tao sa mundong ito ay nakaranas sila ng opresyon, nakaranas sila ng obsesyon, ngunit hindi nila alam na sila ay under extraordinary demonic attack na pala at hindi nila alam na sila ay nasa demonic posisyon na. Dahil ang demonyo ay nagtatago pag umaatake. Iba't ibang uri ang demonyo. Hierarchy sila at iba't ibang eksperto nila. At itong iba't ibang uri ng demonyo ay may iba't ibang espesyalista sa kasalanan. Ma-attract din sila sa iba't ibang uri ng kasalanan sa ating buhay. Demon of lust ay maghatid sa sexual sin. Ang sexual sin is very sticky sin. Demon of pride ay maghatid ito sa tinatawag na arrogance and self-worship. Ang demon of despair, maghatid ito sa kawalan ng pag-asa at suicidal thought. Kung paulit-ulit mong ginawa ang isang uri ng kasalanan, ikaw ay agad-agad nagpadala ng signal. Ikaw ay nag-imbita ng specific demons na kakabit sa iyong buhay. At kung ang demonyo ay kakabit na sa buhay dahil sa kasalanan, gawin talaga niya ang lahat niyang makakaya na gagawin para makontrol at paulit-ulit kang gagawa ng kasalanan hanggang papahihinain niya ang iyong lakas na loob. Hihiwalay ka sa mga tao na maaring tumulong sa iyo. Lulong na sa kasalanan. At ito ang ibig sabihin ng mga exorcist na bawat kasalanan ay pinakain natin sa espiritual natin na kalaban. Hindi ito literal na pagkain, mga kapatid, na tulad sa pagkain natin, kundi ang ating kasalanan ang nagbigay
sa kanila ng lakas, nagbigay sa kanila ng authority, nagbigay sa kanila ng access. Sa bawat pagpakasala natin, pinalakas natin ang espiritu nagigiba sa ating kaluluwa. Sabi din ni Father Chad Referger, ang demonyo ay nasa ilalim ng batas. Hindi siya pwedeng kikilos sa kanyang gusto dahil inilagay sila ng Diyos sa limitasyong kilos. At ang pag-unawa nitong limitasyon na ito ay very crucial, mga kapatid. Kung protektahan natin ang ating sarili sa espiritual na digmaan, ang demonyo ay hindi maaring makapuses o maka-oppress o maka-obsess sa sino mang tao kung wala siyang pahintulot sa demonyo. Tandaan natin ito. At bakit ba tayo ang target nito? Tandaan natin ang nakasulat sa 1 Pedro Kapitulo 5 versikulo 8. Maging handa kayo at magbantay. Ang kaaway ninyo ay parang liyong umuungal at aaligid-aligid na naghahanap ng malalapa. Sa 9, labanan ninyo siya. So inaanyayahan tayo, mga kapatid, na lalaban talaga nitong espiritual na digmaan. Pero di natin ito makaya sa ating sarili laman. Nangangailangan tayo ng grasya ng Diyos. Kaya, mga mahal na kapatid, sa matagal nang hindi nangangumpisal, ito lamang ang ordinaryong paraan para ang tao ay mapatawad sa Diyos, sa simbahan. Kadalasan, maisip, kaya maraming mga Katoliko ang hindi na nangungumpisal. Pero nangumunyon. Bakit? Dahil nasa kanilang isip, bakit kailangan pa tayo mangungumpisal sa pare na ang pare ay tao lang? Ba't di na lang tayo direktang mangungumpisal? Doon mismo sa Diyos na siya'y alam ang lahat. Pero ito ang tandaan natin na sa ating pagiging binyagang Katoliko, Galatia 3:27, tayo'y nagiging bahagi sa katawang ito. At ayon kay San Pablo sa 1 Korinto, Kapitulo 12, versikulo 24, na ang sakit sa isang bahagi ng katawan ay sakit sa buong katawan. Anong ibig sabihin? Sa binyag natin, mga kapatid, nagiging kabahagi tayo sa iglesia na katawan ng ating Panginoon Jesucristo. At tuwing tayo'y magkasala, nasaktan natin ang iglesia, ang katawan ni Ginoong Jesucristo, dahil nagiging kabahagi tayo nito sa pamamagitan ng binyag. Kaya tayo'y makipag-reconcile, hihingi ng tawad sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang iglesia, ang mystical body of Christ. Pero kung ikay matagal na walang kumpisal, alam niyo, pag nangumpisal ka, pinatawad sa Diyos ang inyong kasalanan sa pamamagitan ng pari. Juan Kapitulo 20, 21, 23. Pero ang demonyo na na-attract sa kasalanan na ginawa mo ay nakakapit pa sa katawan mo. Okay? So remember, very important yung sacramentals, because not only the sacramentals assist the sacramentals assist the sacraments. The sacramental of exorcism and the ministry of liberation, like holy water, etc., assist the sacrament of confession. Okay? Kaya nga, very important, kapag ako 10 taon hindi ako nagsisimba, I'm in the state of sin for 10 years, unti-unti kumakapit ang mga spirito sa akin. The longer I am not going to confession, the more and more spirits attached to my body, my emotions, my imagination, my lower faculties.
Now I go to confession and also my soul belongs to the devil. Ngayon ako'y nagkumpisal. What will happen? The Lord forgives me. My soul is free. But hindi automatic nawawala ang mga spirito na nakakapit sa katawan ko. That's why may mga tao, Father, gusto ko na magbagong buhay, ngunit napakaraming hadlang. Ngayon na gusto ko maging isang mabuting Katoliko. So many challenges, so many obstacles because the spirits are still attached to the person. That's why that is where the sacramentals are very important. Don't underestimate being in the state of sin for a long time. That's why kaya nga kapag binibinyagan niyang ang isang bata, di ba dapat kapag nabinyagan ang isang bata, dapat pure na. Bakit kailangan pa ng exorcism? Yan mga kapatid, sa mga nagsubaybay ngayon, ikaw na isang Katoliko, na nanonood ngayon, ilang taon na ba wala kang kumpisal? Sa pag-ikot ko sa iba't ibang mga dioceses, mga kapatid, ito talaga ang reklamo ng mga pari na nakausap ko. Sabi ng mga pari, brother, parang walang kasalanan ang mga parishioners ko. Wala nang mangungumpisal. Mga kapatid, paalala natin ito. Na ito ay hindi lamang turo ng simbahan, kundi ito mismo ay utos ng ating Panginoong Hesukristo. Juan Kapitulo 20, versikulo 20, 21, 22, 23. At alam nyo ba, kung pinatawad na tayo sa kumpisal, kaya iyon ang mahirapan mag-unawa ang ibang sikta. Bakit? May hindi natanggal diyan sa pangungumpisal. Tinanggal sa mortal sin ang tinatawag na punishment sa impyerno. Pero merong hindi pa natanggal. Yung tinatawag na temporal punishment. Ano po yung temporal punishment? Para maunawaan, ito. Halimbawa, ang aking kasalanan ay na nangangalunya ako. Ito kasalanan ko, nangangalunya ko. Pinagsisihan ko ang kasalanan kong nangangalunya ako. Nangungumpisal ako. Pinatawad ako sa sakramento sa pamamagitan ng pari. Pero ang tanong, ang epekto ng aking kasalanan, nawala ba pagkatapos kong nangungumpisal? Yung galit ng aking misis, yung galit ng kabit na iniwan, o di pa yun nawala? Yun ang tinatawag na temporal punishment na pag di natin mabayaran sa buhay, sa mundong ito, yon ang babayaran natin sa kabilang buhay. Yun ang sinasabi sa San Marcos 9:49, bawat tao ay dadalisayan sa pamamagitan ng apoy. Kaya mga kapatid, alam niyo, hindi enough ang state of grace na makapasok agad sa langit. Ulitin ko, hindi enough ang state of grace sa kaluluwa natin na makapasok agad sa langit. Kung meron pa tayong temporal punishment sa mga kasalanan na hindi natin nababayaran na pinagsisihan na. At iyon ay pwedeng mawala sa pamamagitan ng plenary indulgence. Tanong, kayo na nagsubaybay at nanonood ngayon na isang Katoliko, ilang taon ka na walang kumpisal? Kailan ka babalik? At lalo na sa mga paulit-ulit na nangumunyon, ngunit walang kumpisal, kailan mo gawin at sundin ang napakagandang sakramento na handog ng ating Panginoon Hesukristo sa atin? Ang pangungumpisal ay hindi lang nagpatawad sa ating kasalanan. Ito'y nagbigay ng lakas sa ating kaluluwa sa digmaang espiritual. Tulad sa pagkain, ang pagkain ay hindi lang ito nagbigay busog sa ating katawan. Ito'y nagbigay lakas din ng ating katawan. Kaya ulitin ko, ikaw na nanonood ngayon, ikaw na Katoliko ngayon,
na nagsimba tuwing linggo. Ilang taon na ba? Wala kang kumpisal. Kailan ka lalapit sa sakramento?